Kahit na gaano kadami yung perang pinaiikot ng administrasyon ni Bongbong para mapabango yung pangalan niya, sobrang baho pa rin niya. Imagine mga bossing, kung ito si Bongbong, ganito kabobo, tapos sobrang kuripot niya, hindi pa siya nagpamudmud ng pera. Sa troll army, vloggers, sa mainstream media, o sa mga artista, o di ba? Paano kung hindi pa siya baka negative 2,000 niya. Ganyan kabulok si Bongbong eh. Pakinggan natin itong itong balita na ito mga bossing. Pasok. Marcos sumadsad ang net satisfaction rating sa pinakabagong survey. Si Vice President Sara Duterte naman ang may pinakamataas. Palakpakan. Sumadsad from -3. -3 ha. From -3 bumagsak to -15. March lang yun ha. March lang yun. Itong itong quarter na to. March, April, May, June. Isang quarter yan. Bumagsak yung kanyang satisfaction rating ng magkano? -12. Ibig sabihin, wala na talagang tiwala taong bayan kay Bongbong. Bakit kinakampihan pa rin ng mainstream media? Bakit pa rin? Bakit pinagtatanggol nyo pa rin? Bayaran na nga yung mga surveys na yan. Putang ina, bagsak pa siya. Balita ko nga, hindi lang 15 yan, baka -30 yan eh. Si Inday Sara, kabila ng kaliwat kanan, ang pagbati ko sa kanya, impeachment, paninira ng mga congressman. Alam mo, nakaka-frustrate sa part ng mga congressman, sila Luistro, na mga walang utang na loob, mga estapador, di ba, yung mga sila Chua, yung mga Makabayan Black dyan sa Committee on Justice, dyan sa Congress, lalo na yung mga nag-impeach, yung mga pumirma na mga si congressman para ma-impeach si Inday Sara. Ang hirap na ginawa mo ng lahat. Nilunok mo ng lahat. Lahat ng kahayupang kademonyohan ginawa mo na paninira kay Inday Sara, tapos hindi siya bumabagsak, pataas pa siya ng pataas. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, wala na talaga. 6 months na yung nakalipas. January, sinabi na natin sa inyo, bakbakan yan. Nakakalahating taon na tayo. Kalahating taon na lang inaantay natin pag natapos itong 2026 na ito. At si Inday Sara ay hindi nyo napatay, hindi nyo na-impeach, na-disqualify, tapos ang karera nyo lahat mga buwakan ng ina ninyo. 6 months na lang, naantay nga namin yung 8 years ni Bongbong na walang silbi. Ito pa yung 6 months. 6 months na, didepensahan lang natin si Inday. I-expose natin lahat ng kagagawa nila. Kita mo, yung mga taga-Congress, nag-away-away na. Mga taga-Senate, nag-away-away na. Itong magpinsan, naglalaglagan na. Habang tahimik pa si Inday Sara, partida. Paano pa kapag full blast na yung kanyang, pangangampanya at sinasagot niya na lahat ng mga issues sa kanya? Paano na? Kung si Inday Sara hindi ma-impeach ngayon, paano na? Paano na lang si Rizon Tiveros na may mataas na pangarap pero wala namang mataas na utak? Kabila yan ang kinahaharap niyang impeachment. Narito ang frontline report. Sa usapin ng net satisfaction rating, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna dyan kung ikukumpara sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Diba, sabi nyo, lagi lang namamasyal, walang ginagawa, papetiks-petiks lang. Pero tiwala ang taong bayan. And again, these surveys, I think itong mga surveys na ito, hindi yan yung mga totoong numero. Ang totoong survey, look at your Facebook. Look at your Facebook post kung gaano karami yung troll army na umaatake sa inyo. Ibig sabihin, talagang at gaano karami yung mga positive na nagko-comment dun sa mga Facebook posts ninyo. Ako sa mga Facebook post ko, siguro sa 1,000 na nag-comment, 2 lang. Yung troll farm na pag chinek mo yung mga account, walang mga followers. Ako, nakafocus ako sa social media and hindi lang pro Duterte yung dumadaan sa aking feed. Nagtataka nga ako, may mga sponsored na dumadaan sa feed ko na mga anti-Duterte. But if you're gonna look at the comment section of those pages, kawawa yun sa mga Duterte supporters. May mga engagement sila, yes, pero kung titingnan mo sa mga comment sections, pumunta kayo sa Facebook page ng Malacanang, Facebook page ni Bongbong. Every time na may post siya doon, tingnan nyo kung gaano ka barubal yung mga comment doon. Ibig sabihin talaga, yung mga totoong tao, bagamat hindi natin nakikita sa kalsada yan. Kasi sinasabi nila, kung talagang maraming may gusto kay Inday Sara, dapat yung mga rally nila napupuno. Tanga, may Iglesia ni Cristo, may KOJC, meron pang Jesus is Lord. Yang lang 3 na yan, putang ina nyo, patay kayo. Patay kayo. Bakit? Hindi naman nagpupunta yung mga yan doon kasi kung mag-uutos naman ng mga simbahan nila na magpunta ro, sigurado pupunta sila doon Ba't hindi? Inaantay ng mga yan magkaroon ng eleksyon kasi manliligaw sa kanila itong mga tawag din yung mga politiko nagsalita na ang Iglesia ni Cristo, which is isa sa mga pinaka inaabangan kung sino yung mga i-endorse nila. Nagsalita na sila na lahat ng mga pumirma kay Inday Sara hanggang anak, hanggang kaapu-apuhan, walang suportang makukuha yan sa Iglesia ni Cristo. And syempre, sa Kingdom of Jesus Christ, which is I believe, isa rin sa pinakamalaking religious group dito sa Pilipinas, wala talagang ibobotong mga dilawan yan. At walang ibobotong mga yan ng mga pumirma kay Inday Sara. Kaya naku po, sigurado. Mag-iingat na itong mga itong mga politiko na ito at ganyan-ganyan lang si Inday Sara, kita mo naman. Ang papangit na nila, ang pangit na ni Luistro, yung si Sendenya, tabingi na yung muka, pati yung bungo, nakatabingi na. Mga tulpo, putang papayat na.
Si Marcos at saka si Romualdez, putsang ina, para ng mga gusto ng kunin ni Satanas. Mga itsura nila parang nagde-deteriorate na sila Boying Rimulya. Pero look at VP Sara, fresh na fresh, parang si Boss D. Alam niyo ba, si Inday Sara at si Boss Dada, magka-classmate kami sa Baker Medical Aesthetics. Oy, Doc Miguel ng Baker Medical Aesthetics, maraming salamat sa pagpapapogi mo. Tsaka pagpapapayat mo kay Boss Dada, syempre, kitang-kita nyo naman, ang ganda-ganda ni Inday. Babalance ang katawan ni Inday. Si Mayor Basti, kita mo naman. Nako, parang ang lutong, no? Oo, talagang yaming-yami. O yan, Baker yan. Base sa survey ng social weather stations noong March 24 to 31, 54% ng mga Pinoy ang kontento sa performance ng bise. Habang Bakit? Dapat si Claire Castro tinanong nyo. Pag si Claire Castro tinanong nyo, mababa yan. Mantakin mo, di ba? Yung pondo ng gobyerno na imbis na napupunta sa serbisyo, ginagamit nila para sirain si Inday Sara. Pero ganun pa rin eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga bossing. Na kapag ikaw, gumawa ka ng mabuti sa buhay mo, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, nagserbisyo ka sa mga constituents mo, do you need to defend yourself? Alam ko na ako yung nag-aadvokasya na sumagot si Inday Sara kasi gusto ko makipagbardago lang siya kasi magaling makipagbardago lang to. Kaya lang dito mo makikita talaga na yung trabaho mo, yung mga nagawa mo, naramdaman ng tao. Kaya yung mga tao hindi mapaniwala na itong mga komunista, mga congressman na magnanakaw siya, hindi siya magaling, hindi siya matalino, na kesyo parang grade 1 daw magsalita, ganito ganyan mga gago. Si Inday Sara ay isang abogado, ang taas ng nakuha niya sa kanyang pagsusulit ng bar exam. At pumasa pa ito ng pagsusulit para siya ay maging huwes, maging judge. At ang mga Bisaya, mas magaling po silang mag-Ingles kaysa mag-Tagalog. Mabagal si Inday Sara daw magsalita, okay na yung mabagal magsalita kaysa uutal-utal katulad ni Bongbong. Uutal-utal na, wala pang papupumantakin mo yung speech ni Bongbong, pati yung mga teacher, pinagluto ng tunito nila Adam Pansit, di ba naman abnormal yan? Tapos itatapat nyo sa kanya si index card na sabi ni Risa Ontiveros, bakit hindi ba kayo nag-take notes nung kayo nasa nag-aaral? Tanga, hindi ka naman estudyante, senador ka na. Pati ba naman yung nararamdaman mo na malungkot ka sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas, binabasa mo pa, ganun ka kabobo. Okay man lang sa amin na meron kang notes. Pero putang ina, yung kinukwento mo na yung nararamdaman mo na kesyo malungkot ka, kesyo ganito, masama ang loob mo, putya binabasa mo pa rin eh. Yun. Kung ako yung nag-interview, si Lord Rivera na, kung ako interview. Ma'am, kasi ang problema dito, pati yung emotions mo, feelings mo, naka-index card. Sasabihin mo lang na galit ka sa mga Duterte, sasabihin mo lang na may problema ka sa kanilang pamumuno, nakasulat pa. Ganun ka katanga. Tapos gusto mo maging presidente. Sinasabi nila si Inday Sara may script, tanga. Meron si Inday Sara report. Yung report na yun, doon nanggagaling yung kanyang mga pinagsasabi. Katulad yun, pag ini-interview namin siya, hindi script yung hawak noon kasi kami nagtatanong, bobo ba kayo? Siyempre kung ano yung tatanungin namin yung sagot, nandoon yun sa papel niya. Yung mga reports, mga numero na nandoon. So yes. Si Inday Sara, hindi yan yung sasagot ng how show, hindi yung katulad sinasabi ni Rapi Tulfo, how show, bobo. Hindi yan sasagot yan ng alanganin. Kung ano yung hawak niyang dokumento, naka-stick siya doon, nakalagay doon kung ano yung mga figures, dates, timelines. So pag tinanong mo siya at pasok doon sa papeles na nandoon, abogado yan, matalino yan. Tinan mo, 29% tumaas pa. Actually, mababa yan eh. Sabi nga nila, 85% daw yan eh. 32 million ang bumoto dyan, maniniwala kayo na from 28, 29 lang? Fine conditioning yan eh. 25% ang hindi. Katumbas yan ang positive 29 na net satisfaction rating. 1% ang itinaas ni VP Sara sa kanyang net satisfaction kumpara noong November 2025. Ayon sa SWS, tumaas ang bise sa Metro Manila at kilalang baluarte ng mga Duterte na Mindanao. Ako po, tumaas siya sa Metro Manila, patay kayo. Kasi sa totoo lang, Visayas and Mindanao, wala na yan. Tapos na yung election. Tapos na yung election dyan. Duterte na talaga mananalo dyan. Ang Visayas at Mindanao, Duterte yan. Kasi Bisaya mga yan eh. Pero itong Metro Manila, alam ko yung Metro Manila mahina talaga sila. Pero the fact na mga taga Metro Manila ay mas ginusto siya kaysa kay Bongbong Marcos, ibig sabihin, wala na talaga kayong pag-asa. Wala na kayong pag-asa. Tapos na ang boxing. Pero bumaba rin ang score niya sa Visayas at Balance, Luzon. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment proceedings kay VP Sara kung saan natukoy ng House Committee on Justice. Meron pang impeachment yung survey na yan, kasagsagan ng sinisiraan ng mga komunista, ni Luistro at ng kung sino-sino dyan sa Department of Committee on Justice, dyan sa Kongreso. Pero tumaas pa siya ng 1. Paano yan? Paano yan kung na-acquit siya o hindi siya na-impeach ng Senado? Paano na? Wala na. Tapos na. Kaya ngayon, ang gusto nila, term extension. Gusto nila, kakainin ng dilawan yung kanilang tae na mai-extend si Bongbong Marcos dahil sa mga kabobohan nila para lang hindi maupo si Inday Sara. Ang tanong, kaya niya ba i-extend yung buhay niya? Na may sapat na basihan ang reklamo laban sa bise. Sumunod kay VP Sara si dating Senate President Tito Soto na may positive 15 net satisfaction. Positive 15 lang? Paano tanga yan eh?
Alam mo yung mga bumoto na yan, baka ano yan eh, baka nanonood ng Itbulaga yan, mga ingot din yung mga yan sigurado. Kaya pumangalawa at 15, mantakin mo 28 tapos 15 ganun kalayo. Mababa yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Mataas ang satisfaction and trust rating nito ni kasi Senate President din yan nung panahon ni Pangulong Duterte eh. Oh, pero dahil nga walang pinagkatandaan, bobo yan. At dila tumbong yan sa kung sino yung nasa kapangyarihan. Oh, yung ratings niya ngayon mababa. Hindi kasing baba yung ratings ni Bongbong Pero yung ratings niya, mga bossing, mas malaking mababa nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi kumampi siya sa matinong presidente ngayon, kumampi siya sa ulul. Kaya ganyan. Negative 15 yung isa, positive 15 siya. Nabawasan siya ng 1 punto kumpara noong Nobyembre. 1 puntos din ang ibinaba ni House Speaker Bogie D na may positive 4 net satisfaction. O, bagsak din. Si Bogie D, hindi na to katulad ni Romualdez kasi si Romualdez negative din eh. Oh. Ito si Bogie D, hindi na to masyado nagsasalita tapos medyo naglaylo ng konti yung Congress pagdating sa panghahayop. Naging hayop lang ulit yung Congress diyan sa Committee on Justice eh. Pero sa pamumuno ni Bogie D, hindi pinapatawag yung mga vloggers, hindi na nagpatawag ng mga walang kakwenta-kwentang hearing na pinamumunuan ng mga matatandang bobong congressman. O si Akop namatay na. Yung si Barbers wala na sa pwesto, nagdidima-demanda na lang. At kung sino-sino pang mga ulol, yung Paduano na wala na rin pag-asa. So kita mo, kahit na medyo naglaylo na sila, ang Congress, bagsak pa rin talaga ang approval and trust rating. Bakit? Kasi nga, naniniwala sila doon sinabi ni Pangulong Duterte na ang Congress ang pinakabulok na ahensya ng gobyerno. Steady naman sa positive 9 na net satisfaction si Chief Justice Alexander Gismundo. Nauna nang inilabas ng SWS ang rating si Pangulong Bongbong Marcos. Mas kumaunti ang mga Pinoy na kontento sa kanyang pamumuno. Sumadsad siya sa pinakamababa niyang net satisfaction rating na negative 15. Grabe negative 15. Tapos salita ka ng salita, punta ka ng punta sa ibang bansa, nakikiharap ka. Kung yung mga tao nga dito hindi mo makumbinsi, lalo na yung mga tao sa ibang bansa, di man tanga yan. O yung mga taga-Japan na yan, lahat ng mga bansang pinupunta mo, di man mga bobo yan. Alam naman nila na traitor ka sa bayang Pilipinas. Alam nila na wala kang utang na loob. Alam nila na gago ka. Kaya yung sinasabi niya na umuwi siya ng Japan na meron siyang tangan-tangan na pag-asa. At meron daw possible hindi niya sinasabi na hindi niya kiniklaim na talagang sure ball na may mag-i-invest sa Pilipinas. And tagal-tagal na niya, lahat na lang ng pinuntahan niya, meron siyang possible investor. Wala naman nag-i-invest sa kanya. Paano ang tagal-tagal na niya namamasyal, ang tagal-tagal niya na nanliligaw ng mga investor sa ibang bansa. Sino gusto mag-invest? Tatanga-tanga ka. Sino gusto mag-invest? Siguro kung meron man malakas ang investment sa Pilipinas ngayon, yan yung mga sindikato. Yan lang mga nagninegosyo ngayon dito, sindikato ng droga, mga kidnapper. Tsaka yan, yung mga masasamang loob, smuggling yan. Pero yung mga matitino, ako, isusugal ko yung pera ko sa Pilipinas, putangin na, sabi nung kapatid nito, adik. Anong gagawin niya sa investment ko? Baka ipang shabu lang yan. Di ba? Kaya maniniwala ba kayo na yung mga hindi tanga yung mga taga-Japan? Maniniwala kayo na yung mga taga-Japan magninegosyo dito sa Pilipinas, hindi ba? Ease of doing business. Ang hirap magnegosyo dito, Diyos ko. Sari-sari store nga lang itatayo mo, sandamo ka lang mga permit yung kukunin mo. Kuha ka ng permit sa kuha ka ng permit sa barangay, kukuha ka pa sa City Hall, tapos kukuha ka pa ng sa DTI, sa kung ano-ano pa. Magninegosyo ka lang, piso-piso lang yung tubo mo. Tapos ang laki-laki nung gagastusin mo sa pag-aasikaso ng mga permits mo sa negosyo. Sinong gago ang magi-invest dito sa Pilipinas? Tapos hindi lang yung red tape, hindi lang yung corruption dito sa Pilipinas. Putang ina, ganyan yung leader. Maniniwala ka sa ganyan tao, putya ni hindi makapagsalita ng diretso, hindi makapag-explain ng diretso. Poor ang ganyang score para sa SWS. Ipinagkibit balikat naman niya ng palasyo at iginiit na tuloy pa rin sa trabaho si PBBM. Walang pakialam talaga yan. Wala kang pakialam yan, wala kayong makain eh. Wala kang pakialam yan, wala kayong trabaho. Walang pakialam yan, mataas ang presyo ng bilihin. Walang pakialam yan, may krisis tayo sa langis ngayon. Walang pakialam yan. Ang gusto lang yan kung ano kakainin niya, pamilya niya, tama nila, lasing. Mga ganun ang pag-uusapan. Doon may pakialam yan, pero sa inyo may pakialam yan. Sa kapatid nga, walang pakialam yan. Sa inyo pa kaya? Sino ba kayo? Sa sa mga Duterte nga na nakatulong sa kanya para makaupo sa kapangyarihan, wala kang pakialam yan, sa inyo pa. So, regardless, negative 15, negative 30, walang pakialam yan. Putang ina, the heck he cares. Walang pakialam. Basta ang importante sa kanya, manatili sila sa kapangyarihan, busog ang mga bulsa nila. Tingnan mo naman, ba't yan pakikialaman yung survey? Tumaas ng 1 billion mahigit yung assets nila mag-asawa. Diba? Hayang buhay nila. Nasa kapangyarihan, libre bodyguard, libre kain, libre pasyal. Putang ina, lumaki pa yung kanilang net worth. Pag retire na itong mga to, pag wala na sila sa gobyerno, putang sa sarap ng buhay ng mga yan. Habang kayo, gutom na gutom. Nagbabalita mo. Diba? Wala na. Bongbong, wala na. Kahit ano pa sabihin mo ngayon, wala na, bistado ka na, tapos na ang maliligayang araw mo. Wala ka na.